Hi mga Lods! Ako nga pala si Belle, ang narrator ng videong ito. Bago tayo magsimula sa bagong chapter, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay hindi nakamanga version. Ito ay isang fan-made fiction lamang na pinamagatang Love at First Sight na pinagbibidahan ni Hanamichi Sakuragi at ang writer ng kwentong ito walang iba kundi si Yoki JL. Shout out sa iyo, idol. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify ka sa aking uploads araw-araw. At huwag nyo na rin po i-skip ang maiksi kong ads. Malaking bagay na po ito sa aking channel mga lods. Tayo na, simulan na natin. Nigga, he stuck, ayy. I don't get no fuck, ayy. Call my nigga pint for a pint, we gon' pull up, yeah. Kumo, that's my game. Bitch, we live in lavish. I finesse the pack, make it disappear like magic. Samantalang, nagsimula na ang lahat sa pagkain. Katabi ko ngayon si aya ko at kuya dahil hindi talaga ako nito nilulubayan. Nagtataka na nga ang iba sa pinagagawa niya eh. Gusto ko na ngang sabihin na kapatid ko si kuya. Pero ang kulit niya dahil sinasabi niya sa lahat na nililigawan niya ako kahit hindi naman. Ano ba kasi talaga ang gusto niyang palabasin sa sinabi niya? Hindi nga. Totoo bang nililigawan ka ni Rukawa, Hana? Hindi makapaniwalang tanong ni aya ko sa akin. Napapakamot naman ako sa ulo dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kapag susubukan ko namang gawin. Inaakbayan ako ni kuya tapos bubulong nang wag daw muna. Isipin mo na lang na nagbibiruan lang kami. Nakakabahang sagot ko sabay kagat sa labi ko. Naman no, napatingin ako sa gawi ni Sakuragi na ngayon ay may lungkot na expression sa mukha. Napayo ko ako nang maramdamang kumirot ng bahagya ang puso ko. Gusto ko siyang puntahan at kausapin pero natatakot ako na baka mauwi na naman sa wala yung effort ko na pagtitiis na wag muna itong kausapin. Sakuragi, naluluhang bulong ko sa kawalan. Hindi ko na nga magawang ngumuya dahil sa pagbabara ng lalamunan ko. Kainis, nakakainis. Bigkas ko sa aking sarili. Sis, minsan, kini-question ko rin ang sarili ko noon kung bakit ako nakakaranas ng lungkot samantalang wala naman akong ginagawa. Alam mo ba ang dahilan kung bakit? Iyon ay dahil ako mismo ang nagpaparamdam nun sa sarili ko. Alam ko na ngang mahihirapan ako pero pinipigilan ko pa rin ang totoo kong nararamdaman. Hindi naman kasi masamang sumugal sa taong sa tingin mo ay worth it. Napatingin ako sa kanya nang sabihin niya iyon. Ganun ba ako? Pinapahirapan ko lang ba talaga ang sarili ko? Kaya ako nagkakaganito? Hindi ba si Sakuragi ang dahilan ng sakit na nararamdaman ko? O kasama siya doon pero mas pinapalala ko lang ang situation? Ay, anong gagawin ko? Natatakot ako sa maaaring mangyari. Natatakot ako masaktan na naman. Bumuntong hininga naman ito sa sinabi ko bago ako seryosong tiningnan sa mata. Hinaplos din ito ang buhok ko kaya kahit papano ay nagiging kalmado rin ang pakiramdam ko. Hana, makinig kang mabuti. Okay? Tumango naman ako sa kanya. Alam kong kaakibat sa pagmamahalan ay takot. Hindi naman iyon mawawala. Iyong takot na nagbibigay sa atin lalo ng negatibo. Imbis na dapat i-push natin ang sarili natin na maging mas matatag para lumaban. Ikaw, para sa'yo, worth it bang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Sakuragi? Nahanda ka bang babaan ng konti iyang pride mo para lang sa kanya? At kung sakali namang masasaktan ka dahil sa malalaman mo, at least ginawa mo pa rin
kung alin iyong tama. Ginawa mo pa rin iyong bagay na kahit pangit ang kinalalabasan, nakahinga ka naman ng maluwag. At doon makakapag-isip kang tama na, at oras ko naman para mahalin ang sarili ko at mag-move on na ako. Lahat naintindihan ko, maging ang ilang mga nadagdag niya ay nakatulong rin sa akin para mas malinawanagan ako. Tama naman si kuya, dahil sa takot na nararamdaman natin, imbis na mas tumatag tayo, ay nagiging negatibo ang iniisip natin. Napangiti naman ako sa sinabi ni kuya. Alam kong tinutulungan niya lang ako na mas malinawan sa lahat. Thanks kuya. Tipid ng ngiting saad ko, tumango lamang ito. Muli akong tumingin sa gawi ni Sakuragi na ngayon ay walang ganang tumayo mula sa pagkakaupo. Hindi ko pa nga ito nakikitang kumuha man lang ng pagkain. Kaya nakaramdam ako ng pag-aalala para dito. Wala sa sariling tumayo ako sa pagkakaupo mula sa lapag at tinungo ang mga pagkain na nandoon. Nagtaka nga sila nang makita nila akong kumukuha pa. Akala siguro nila ay para sa akin pa yun. Kaya nagiinit ang mukha kong umiling sa kanila. Nang makakuha ako ng medyo maraming pagkain sa platong kapit ko, ay lakas loob akong pinuntahan si Sakuragi na mukhang may balak na mag-ensayo na lang. Bumuntong hininga ako ng malalim dahil sa kabang nararamdaman ko. Maging ang buo kong kalamnan ay nanginginig. Sakuragi, tawag pansin ko dito dahil nakataliko dito sa akin. Nakita ko ang paninigas ng katawan nito at pagtuwid tayo, lumingon ito sa akin na may halong pagkabigla. Hana. Gulat na tawag nito sa akin na parang hindi makapaniwalang nakikita niya ako ngayon sa harapan niya. Natawa naman ako ng mahina bago siya nilapitan. Hinawakan ko din ito mula sa pulsuhan niya at hinila sa gilid bago ibinigay ang pagkain na kinuha ko kanina. Sakuragi, kinuhaan na kita ng pagkain. Mula pa kasi kanina ay hindi ko nakitang kumuha ka ng pagkain. Huwag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Nahihiyang saway ko dito. Narinig ko naman ang pagtikhim ko at maya-maya pa ay dali-dali nitong isinubo ang pagkain na binigay ko sa kanya. Napaawang ang labi ko dahil doon at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Wow, ang gana niyang kumain talaga. Ang cute mo talaga, Sakuragi. Puna ko dahil umok-umok na ito sa kinakain ay patuloy pa rin ito sa pagsubo. Naubo naman ito kaya taranta akong dinaluan ito at hinaplos-haplos ang likod nito. Tumayo ako at aligagang tumakbo sa lamisa kung saan may jar doon na laman ay tubig. Kukuha pa sana ako ng baso nang may nag-abot nun sa akin. Si Miyagi pala, kasama si Mitsui at Fujima na may nakakalokong tingin sa kanilang mga mukha. Namumulang kinuha ko ang basong kapit ni Miyagi bago daling pumunta kay Sakuragi. Magdahan-dahan ka naman, please. Nag-aalalang sabi ko bago hinaplos ang likod nito habang umiinom ng tubig. Salamat, Hana. Nakangiting sabi nito sa akin. Nakatingin din ito sa akin ng diretso, kaya nailang akong yumuko mula sa pakikipagtitigan nito. Hindi ko talaga kayang makipag-eye to eye sa kanya nang hindi kinikilig. Ilang minutong katahimikan mula sa labas ng gym. Nakita kong papasok si Haruko. Nang makita niya ako, ay agad itong ngumiti at kumaway sa gawi ko. Tipid naman akong ngumiti sa kanya, pabalik, bago tumayo mula sa pagkakaupo. Kailangan ko na kasing umiksit para sa tunay na girlfriend na paparating. Sige, Sakuragi, aalis na ako. Diyan naman si Haruko. Pilit ang ngiti ko nang makita ko itong natigilan. Mukhang balak pa nitong magstay ako. Hala, ayoko nga, hindi pa naman ako ganun katanga
para magpaka-martyr. I just go with the flow, kahit na ang sakit-sakit nyo sa mata. Oh, bakit ka bumalik? Akala ko pa naman ay okay na kayong dalawa dahil tumatawa ka na kanina. Usisang tanong ni Aya ko na kinailing ko bilang sagot sa kala niya. Hinihiling ko rin na sana okay na kami. Na sana hindi kami ganito kung makapag-usap. Tipid at wala man lang kakaibang pagbabago. Uy Hana, nasabi niya na ba sa'yo? Nakanguso akong tumingin sa kanya at nagtataka sa sinasabi nito. Alin, tsaka sino bang tinutukoy mo? Malumanay na tanong ko dahil nakita ko naman ang sa gilid ang masayang mukha ni Sakuragi at Haruko. Bakit ba lagi ko na lang nakakitang ganyan iyong dalawa? Seriously, masakit talaga. Ha? Wala pa bang sinasabi sa'yo si Sakuragi at Haruko? Tanong ni Aya ko sa akin. Oh, so totoo ngang sila na. Wala namang dapat sabihin doon dahil kita naman ang sweetness nilang dalawa. Ah, iyon ba? Masaya ako para sa kanila. Tanging nasabi ko bago binalingan ng tingin sa naglalarong sila Kuya Rukawa at Sendo. Mukhang may practice na namang nagaganap, kaya doon ko na lang itinuon ang atensyon ko. Go Rukawa! Go Rukawa! Pag-share ko, ayaw naman kasi nitong tawagin ko siyang kuya. Kaya why not, nasakyan ko na lang ang palabas nito. Tumingi naman ito sa akin sabay kindat. Humiyaw naman sa kilig si Aya ko. Kaya imbis na ganun sana ang maramdaman ko ay napapangiwi ako. Yak, kapatid ko kaya si Rukawa. Bigkas ko sa aking sarili. Nice, may taga-chair ka na ngayon na maganda ha. Hindi lang yung 3 jologs. Natatawang puna ni Mitsui na sinabayan din ng iba sa pangaasar. Poker face namang tumingin sa kanya si Rukawa bago sinimulang mag-dribble. Para sa'yo to, Hana, sabi nito sa malalim na boses, kaya nahihiya akong ngumiti sa kanya pabalik. Napatingin naman ako sa gawi ni Sakuragi na ngayon ay masamang nakatingin kay Rukawa na nagpa-shoot mula sa 3-point line. Wow, ibang klase. Pumapag-ibig na si silent type Rocky. Tumatawang pangaasar ni Nobunaga. Worth it naman kasing mahalin ang isang Hana Hayashi. Pagsagot naman nito, humiyaw naman ang lahat sa sinabi nito. Kaya natatawa akong umiwas ng tingin dahil sa panunuksong ginagawa nila. Dito na nga mga Lods, nagtatapos ang chapter 19 ng Love at First Sight. Kaya bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo sa ating mga solid at organic na kaibigan. Shoutout Alan Abay, shoutout Jonathan Yu, shoutout Ali Modinasi, shoutout Ronil Timbol, shoutout Jonwin Villejo, shoutout GR Sigon, shoutout Farhan Jan Dumonda, shoutout Chris Ron Lucina, shoutout Sit Novi Caronila, and lastly, shoutout Joe Marmon. At see you mga Lods sa next update natin. Maraming salamat. God bless.